Magandang araw sa inyong lahat. Ako si John Brian Bacalla at alam nyo ba ngayong buwan ng Agosto ay buwan ng wika? Nakakalungkot man, pero masasabi ko na karamihan sa atin ay walang kamalay-malay at nagtataka kung bakit nga ba'y pinagdiriwang ang buwan ng wika. Ngunit, tulad nating mga Pilipino, ay marami ring pinagdaanan ang wikang Pilipino. Kaya, halina't tuklasin natin ang kasaysayan ng wika natin. Noong panahon ng ating mga ninuno, ay may sariling proseso na ang mga Pilipino para sa komunikasyon. Ito ay tinatawag na baybayin. Ang baybayin ay binubuo ng 17 na simbolo na may 3 katinig at 14 na patinig. May mga teoryang nagsasabi na ito ay hango sa Arabic script, kaya ito naman ay tinatawag ng iba na alibata. Ang mga pamaiin, awit, at iba pang tradisyon ay nakasulat sa baybayin. Noong 1521 ay dumating naman ang mga Kastila at napalitan ang baybayin ng alpabetong Romano o abecedaryo. Sinunog ng mga Kastila ang mga sulating gamit ay baybayin upang ipayakap sa ating mga ninuno na Romano ang gamitin sa pagsusulat ng panitikan. Pinagkait ng mga Kastila ang kanilang wika dahil sila ay natatakot na mag-alsa ang mga Pilipino kaya inaral na lang nila ang wikang katutubo sa pamamagitan ng gramatika at diksyonaryo. Pinalaganap ng mga Kastila ang Kristyanismo pati na rin ang Ebanghelyo at ginamit din ang wikang Ingles sa pagtuturo. Noong panahon ng Rebolusyon ay tumindi ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino at nabuo ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o katipunan, kung saan Tagalog ang pangunahing wika ng mga katipunero. Namatalo ang mga Espanyol ay nagkaroon ng konstitusyon ng biyak na bato na nag-aatas na Tagalog raw ang magiging opisyal na wikang pambansa. At sa unang republika ay isinaad sa konstitusyon na ang wikang Tagalog ay gagawing opisyal. Hindi nagtagal ay dumating ang mga Amerikano sa pamumuno ni Almirante Dewey. Dumating ang mga Tomasino upang magturo at ang mga paaralan ay nabuo. Inuutos na gamitin ang wikang Ingles sa pagtuturo ayon sa Batas Bilang 74. At sa interview ay isinaad ni Vice Gobernador General George Butte na kailanman ay hindi magiging wikang pambansa ang wikang Ingles sapagkat hindi ito ang wikang pantahanan. Napalitan ang mga Amerikano ng mga Hapones at nabigyan ng mga Pilipino ng sariling pamahalaan. Ito ay nagsilbing ginintoang panahon ng panitikan dahil sinunog ng mga Hapones ang mga aklat na nakasulat sa Ingles at nagturo ng paraan ng pagsulat ng tula na haiku at tanaga. Bagamat itinuro ang Lipongo, ay malaya rin na nakakasulat sa wikang Tagalog ang mga Pilipino na nailathala sa magasing Liwayway. Sa panahon ng malasariling pamahalaan ay pinahayag ni Manuel Quezon sa Pambansang Asembleya na nais niyang magkaroon ng wikang pambansa. Na isaad din sa kautosang tagapaganap bilang 134 na Tagalog ang wikang batayan ng pambansang wika. Ito ay nasundan ng Batas Commonwealth bilang 570 na nagtatagda na wikang pambansang Pilipino ay magiging isa sa opisyal na wika ng Pilipinas. Sa kasulukuyan ay mayroon tayong Saligang Batas ng 1973, Artikulo 15, Section 2 at 3. Ito ay nagsasaad na ang wikang pambansa ay tatawagin Pilipino at ang wikang opisyal nito ay mananatiling Pilipino hanggat hindi ito binabago ng batas. Ang wikang Pilipino ay wikang atin. Ito ang nagsisilbing pagkatao natin. Tayo ay Pilipino dahil ang wika natin ay Pilipino. Kaya ngayong buwan ng Agosto, ating bigyang halaga at ating gamitin ang sariling wika natin. Maraming salamat po.